How much was your starting rate as a VA? Ang rate ko before ay ano yung mga common tools na magagamit niya kung na-hire siya ng client. Para to sa mga VA na nag-a-apply, pero bakit parang hindi pa rin ako napapansin even though may experience ako. So, para to sa inyo. Actually, hindi ko to sinishare, guys, kasi I feel like sa mga susunod, baka gamitin ko pa rin tong strategy nito, pero might as well, share ko na lang din. So, yun lang. Kung curious ka din sa pagiging VA, please watch this video kasi baka masagot ko yung tanong mo. Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, sasagutin ko yung mga questions ninyo dito sa vlog na to. Nakakatuwa kasi 30,000 views na siya and maraming likes. Marami ding nag-comment. Although masipag naman ako mag-reply sa mga questions nyo doon sa vlog na yun, sasagutin ko pa rin siya dito para, syempre, diba? May mga ibang mga viewers na hindi naman masipag magbasa ng comment section. Kaya, eto na. Sasagutin ko na. Nakakamiss lang mag-vlog kasi ang last upload ko pa ata ay May 6 before ako mag-start sa new work ko. And now, malapit na mag-end yung June. Nakaka 2 months na rin ako sa work ko. So, dami kong update. Hopefully, magkaroon na ulit ako ng maraming time para makapag-vlog. Kasi nung nakaraan, sunod-sunod yung mga work, deadlines. Yun yung disadvantage ng marami kang client. Kapag nagsunod-sunod yung deadline sa mga client na yun, ang hirap. So, yun lang. Kung curious ka din sa pagiging VA, please watch this video kasi baka masagot ko yung tanong mo. First question, ang sabi niya, hello po, anong course po ang kinuha mo at anong legit freelancing course po ang mai-recommend mo? First of all, hindi ko siya i-recommend dahil affiliate nila ako. Hindi ako affiliate. Wala akong kahit anong connection sa kanila bukod sa nag-enroll ako sa kanila before. And yun, dun ako nag-enroll sa the VA bar and more on general VA yung course. So, perfect sila if wala kang kahit anong experience, wala kang kahit anong knowledge about sa pagiging VA. Then, yes, magandang mag-enroll doon. Pero syempre, kung meron ka ng experience kahit pa paano and alam mo na yung mga basics, I think mas maganda kung mag-enroll ka sa ibang course. Kasi yun nga, perfect siya sa mga baguhan at wala talagang kahit anong idea at all. Pero syempre, before ka mag-enroll, make sure to do your research. And, hindi naman talaga kailangan mag-enroll eh. Nung time kasi na yun, nag-enroll lang ako dahil binigyan ko lang yung sarili ko ng 2 months sa pag-explore ng industry na to. Kaya medyo madalian. And, nakaka-overwhelm din kasi talagang mag-research lang on my own. Kaya, nag-enroll ako. Pero kung marami ka namang time, halimbawa, meron ka namang work na full-time and you just wanna explore this industry, eh, mag-YouTube ka or mag-Google ka. Pero kung hindi ka naman nanghihinayang masyado sa pera, enroll ka. Yun lang. Nakakatuwa kasi meron ding nag-comment sa akin. Ang sabi niya, love your story, perfect example to all VAs. So, kung di siya familiar sa inyo, isa siya sa mga sikat dito sa freelancing world or sa VA industry. And yan siya, si Jam. Nakakatuwa guys, famous yan. Kaya nung time na to, in-story ko tong comment niya and follow back siya. Mabait si Jam, nakakalungkot lang na binabash siya ng mga tao ngayon. Sa mga bashers dyan, get a life, no? Ang dami niyang time para mabuna ng tao. As long as meron naman siyang ginagawa para sa sarili niya, okay na yun. Maging supportive na lang kayo. Kung hindi kayo supportive, huwag na kayo mag-comment. Yun lang. Meron ding nag-comment, ang sabi niya, ma'am, meron po akong 1-year work experience as a Shopify technical VA. Bakit po kaya hindi napapansin ng job applications ko sa mga ina-applyan ko? Thanks in advance po, ma'am. Para to sa mga VA na nag-a-apply, pero bakit parang hindi pa rin ako napapansin even though may experience ako? So, para to sa inyo. I'm not sure kung saan ka nag-a-apply, pero kasi before, sa onlinejobs.ph lang naman ako nag-a-apply. And hindi ko pa rin naman talaga nakikita kung ano yung itsura ng account ng mga clients sa onlinejobs.ph. So, hindi ko talaga alam. Pero, I feel like, ganito kasi yan, bago makita ng client yung resume mo or CV mo, diba, alam niyo yung sa email, merong subject, and then yung body ng email. So, diba, una nating nakikita yung subject. So, I feel like, kung hindi interesting yung subject mo, hindi yun babasahin. Or, halimbawa kasi sa mga job applications, kung magbabasa kayo ng job description, paminsan meron silang instruction kung paano nila gusto ka mag-apply. Halimbawa, sa subject or sa title pa lang, kailangan maglagay ka ng name ng animal. So, dun pa lang, kung hindi mo yun masunod, ligwak ka na.
So, hindi na nila i-open yung message mo, hindi na nila i-open yung CV mo. So, make sure na magbasa ka ng job description and i-check mo kung meron silang specific instruction and sundin mo yon. When it comes naman sa pagiging interesting, actually hindi ko to sinishare guys kasi I feel like sa mga susunod baka gamitin ko pa rin tong strategy nito pero might as well share ko na lang din. Kasi recently naman hindi na ako nag-a-apply, more on referral na lang from clients. So, ayun na nga guys, look at this. Ito yung sinasabi ko sa inyong parang subject or title ng email mo. So, diba, tignan nyo yung akin. I've done this before or meron din akong near future real estate VA, meron din akong I am the right one. Look at this. Christian, I think I'm the one. Jack, I think I'm the one. So, ang ibig sabihin ko lang dyan, guys, make it interesting. So, sa title pa lang, gugustuhin na nilang i-open yung message mo. Diba? Something funny. Sabihin mo ba naman ng I am the one? Pero bukod doon, dito sa title na to, I've done this before. Kakaroon sila ng impression na, okay, may experience na pala siya. Na-try niya na pala yung trabaho na to before. So, why not i-entertain ko siya? So, parang ganon. So, ito yung sample message ko. Hi, are you looking for the right one? Well, guess what? You've found me. O, diba? So, tingnan nyo yung message ko, guys. Sobrang short niya lang and hindi mahihirapan yung client na basahin. And yung words na ginamit ko, conversational siya. And hindi mukhang galing sa AI. So, yun yung gusto nating achieve dito. Kapag kasi kahit ikaw naman magbasa ng AI na message, nakakawalang gana basahin, di ba? So, I looked at your job post and I'm experienced with most of the tasks you've mentioned. I've had experience creating content and scheduling them on social media. I use Canva in making the content. And I've also had an experience with email marketing. So, nilagay ko dyan yung portfolio ko para hindi niya nahanapin. Gusto ko lang isabihin sa inyo guys na na-hire ako dito sa work na to. So, diba, kung wala silang specific instruction and ikaw na bahala kung anong subject or cover letter mo, just make sure na interesting ka naman para matuwa sila sa'yo. I don't know kung yun yung mga reason kung bakit ako napansin ng client ko kasi wala naman talaga ako experience dati. And basic na basic yung knowledge ko. Pero kung sakaling yun, di baka magamit nyo rin. And next, meron din nagtatanong about my camera. And sabi nila dito, Abby, anong gamit mo na cam? Tapos sabi naman nung isa, Hi Ma'am Abby, thanks for this. Appreciated much talaga. By the way, curious ako anong camera mo, maganda siya. So, yeah, thank you so much. Ang camera na to ay DJI Osmo Pocket 3. Standard version lang yung binili ko. And maganda talaga siya kung sa quality lang. I really like it also. Pero make sure na bago kayo bumili, i-research nyo lang din yung cons ng camera na to. Kasi meron. So, do your research na lang. Pero ayun nga ang gamit ko, DJI Osmo Pocket 3. Next question, anong niche or niche mo ma'am bago ka ma-hire sa first client mo? So, ever since naman talaga, ang niche ko ay general VA. So, wala pa rin talaga akong specialization up until now. More on admin tasks, light social media. Feeling ko, gusto mo mapasok to industry na to and wala ka rin gaano pang experience. General VA ang sagot. Habang nag-upskill ka ay nagkakaroon ng mas maraming experience, diba? Doon mo ma-figure out anong specialization yung gusto mong gawin or gusto mong i-offer sa mga client. Kung gusto mo talaga ng social media, edi mag-focus ka sa pagiging social media manager, mag-offer ka ng mga packages, and yun lang. Next is, I'm currently working as a public school teacher. Kakayanin po ba mag-VA part-time lang? So, ito naman question na to, para to sa mga may full-time job, corporate, kung teacher ka sa mga public or private school. Ang sagot ko dyan, yes, kaya naman talaga, pero mahirap. Kasi parang nagkaroon kami ng, sabihin na lang natin case study ng kaibigan ko. So ako kasi, before ako naging VA, nag-resign ako sa work. Pero hindi naman pagiging VA yung reason kung bakit ako nag-resign. Talagang napagod na lang ako sa, kasi maliit naman talaga sweldo ng pagiging teacher, diba? So napagod na lang ako doon. So, sa case ko, kahit anong opportunity ang dumating, part-time, full-time, gig, short project, okay lang sa akin kasi wala nga akong work. Pero, with my best friend, siya ay full-time sa BPO. Siyempre, may work siya and unti na lang talaga yung time niya para mag-apply. Ang mga nakukuha niyang opportunities ay limited. Karamihan talaga full-time job. Siyempre, hindi niya yun mag-grab dahil nga may work siya. So, ang naging daan para maging VA siya, merong nag-reach out sa akin dati na client through TikTok
And hindi ko kaya yung mga pinapagawa niya. So, nirefer ko yung best friend ko. And yung client na yun, naghahanap ng part-time. So, doon nag-start yung journey niya. Pero, karamihan talaga guys sa mga available na opportunity dyan, full-time talaga. Pero, I think kung magtsatsaga naman kayo araw-araw mag-check ng Upwork, ng onlinejobs.ph, virtual staff, LinkedIn, for sure makakahanap naman kayo niyan. And yes, possible siya kung kaya palang katawan mo. Nakadepende yan sa katawan mo kung kaya mo pa. Ito, may nag-comment sa akin, sabi niya, you're a teacher kasi kaya madali na lang sa'yo maging VA. Siguro, ilagay na lang natin siya sa positive na side. Kasi siguro para sa kanya, parang andali ko lang na-share sa inyo yung mga journey. Pero, ang hirap niya guys, sobrang hirap niya kasi dumating pa ako sa point na parang sa sobrang desperado ko nang magkaroon ng trabaho. Parang kahit scam or hindi ka panipaniwala yung job description, papatulan ko na. Kasi noong time na yon, nag-check na rin ako ng mga hiring sa Facebook, mga looking for admin assistant, and one time, meron akong nakita, medyo malapit lang sa amin, kaso stay in. Nung time na yon, medyo duda ako kasi hindi ko siya mahanap sa Facebook. May Facebook siya, yes, pero walang mga nagre-react na kapamilya niya. Naka-public naman yung profile niya, pero wala masyadong ganap. So, syempre, sinasabi ko yun sa partner ko, and kahit nagdududa ako, nangingibabaw pa rin yung pagka-desperada ko. Kaya, sabi ko, samahan mo ako, apply ako dun. Pero ayaw niya ako payagan. Doon ko rin siya talaga lalong na-appreciate kasi may work siya nung time na yun, and ang sabi niya, susweldohan niya na lang ako para magkaroon ako ng pera. Diba? Buti na lang din, hindi niya ako pinayagan. Kasi diba, ang dami mga nababalita, pinapatay, nilalagay sa drum, nakakatakot naman yun, guys. So gusto ko lang sabihin, hindi naging madali para sa akin. Umabot ako sa mga ganon. Alam naman nating lahat ng ipinopost lang ng mga tao sa social media, yung magaganda. Pero yung hirap, o yung mga behind the scene, hindi na. Pero ngayon, at least, nalaman nyo na kahit ang dali-dali ko lang nasi-share yung mga bagay-bagay na ganito. May hardship din akong naranasan, no? So, yun. Hindi siya naging madali. And for sure, sa lahat ng mga naging VA dyan, hindi rin sila nadalian. Next, ang sabi naman niya, if anong laptop ang kailangan. When it comes sa laptop, nakadepende kasi yan kung agency or direct client yung a-applyan mo. Sa akin kasi, direct client lang naman ako. So, wala sila masyadong specific na kailangan as long as magagawa mo yung work mo. Ang laptop ko nun, naglalag pa nga. Ano siya, Acer Aspire 3. Kasi medyo matagal na rin naman yun. So, pinagtsagaan ko lang siyang gamitin. And then, nung sumweldo ako sa work ko, bumili ako unang monitor. Ayan yung monitor ko. Ayan yung binili kong monitor dati. Second hand yan. And 2.5 ko lang ata yun nabili. So, yan yung unang-unang binili ko nung sumweldo ko. And pagkatapos nun, bumili naman ako ng PC. Nagpa-build ako ng PC around 20,000. Yung PC na yon, ayan siya. Ayan. So, up until now, okay pa rin yung mga gamit ko na yan. Kahit 2023 ko pa sila binili. So, yun na. Kung direct client ka din, wala naman sila masyadong mga requirements pagdating sa specs ng laptop mo. Pero, kung agency, yan. Meron silang mga requirements dyan. And, kung mag-a-apply ka, for sure sasabihin naman nila sa'yo yun. And, syempre, usaping sweldo naman, payment methods. May nagtanong sa akin, ask ko lang po, mag-open ka ng bank account for online bankings or app to claim your salary po. To claim your salary, gagamit tayo ng mga not banking apps eh. Pero gagamit tayo ng PayPal or Wise. Pwede ring Payoneer. Yun yung mga gamit namin. So, doon tinatransfer ng client yung sahod. Say for example, PayPal, itatransfer ko naman yun sa bank ko. Pwede ka mag-research ng mga yan. Search mo how to open a PayPal, how to create Wise account, Payoneer account. And also, make sure meron ka din talagang bank. So, sa PayPal ko, ang nakakonect doon ay GoTime Bank. Madali lang mag-open ng GoTime. Search mo lang din dito sa YouTube. Meron diyang process kung paano. Kung hindi ka marunong. Meron din akong client before na ginagamit namin yung Wise. Siya lang yung may Wise account. And then, dumidiretso na yung sahod ko sa GCash. So, yun. Wise to bank account or Wise to GCash. Pwede yun. Meron din nagtanong sa akin. Ang sabi niya, hello, Miss Abby. I am a SHS student. Do you think it's possible for me to be a VA? I have the skills naman to start, but ayun po, pwede ba maging restriction ang age ko? I'm very eager to gain experience and knowledge through part-time jobs po. Hindi ko kasi alam kung ilang taon na si Brian nung naging VA siya.
Pero based sa mga nababasa ko dati, parang senior high school din siya nung nag-start siya maging VA, if I'm not mistaken. Kung naging VA siya nun, hindi ko rin talaga sure kung pwede ba maging VA kung under 18 ka. Pero ito lang share ko. Sa mga client ko kasi, direct client nga ako, diba? Hindi naman sila nag-ask kung ilang taon na ako. Even though tayong mga Pinoy, diba? Parang mga baby face tayo. Pero never nila akong tinanong kung ilang taon na ako. Kung 18 ka na ba talaga? Pwede ka na ba mag-work? Walang ganon. Siguro kung direct client naman yung target mo, baka hindi siya maging problema. And last 2 question, ang sabi naman ni Nico, "Hi ate, thank you for answering my question. If you don't mind, I have another one. What are the common tools used by clients on their businesses that if I am hired, I will be using?" Sige, basta ibig sabihin ng tanong niya, ano yung mga common tools na magagamit niya kung na-hire siya ng client? It depends. Siyempre, iba-iba yung industry ng mga client. Meron sa real estate, meron sa law, meron mga entrepreneur lang talaga. So, iba-iba siya. So, walang specific tool na masashare ko sa'yo, pero make sure alam mo kung paano gamitin yung Google Suite. And mag-aral ka rin ng iba't ibang tools. Like, for example, project management, communication tool, file management, email management, or calendar management. For example, sa project management, mag-sign up ka sa Trello or ClickUp, i-explore mo kung paano yung ginagamit. Habang nag-aaral ka ng mga VA, habang nag-explore ka dito, try mo rin siyang gamitin. And sa communication tool, pwede kang gumamit ng Slack, Zoom, explore mo kung paano ginagamit yan, MS Teams, madali lang naman yung mga yan. Sa file management, make sure na familiar ka rin kung paano sila gamitin, Google Drive, Dropbox, yung mga ganyan. And email or calendar management, pwede kang gumamit ng Gmail, Outlook, Calendly, Google Calendar. So, yung mga bagay na yan, pwede mo yan i-explore. So, let's say for example, pag tinanong ka ng client, o meron ka bang experience sa mga project management tool, o dahil meron ka nang alam kahit isa, let's say for example, ClickUp, madali mo na lang maire-relate yung knowledge mo dyan dun sa project management tool na ginagamit nila. So, kahit halimbawa ang project management na ginagamit nila, Notion, ang experience mo, ClickUp, kahit magkaiba yan, pwede mong i-relate yung experience mo dito sa tool na to dun sa gamit nila. So, malaki pa rin yung chance mo na ma-hire kasi nga, meron kang alam kahit papaano. Hindi mo naman talaga kailangan aralin kung ano yung specific na gamit nila before ka mag-apply. Although paminsan nakalagay yung tools na yun sa job description, pero hindi mo naman kailangan aralin yun bago ka mag-apply. Mag-aral ka lang ng isa and then relate it sa mga bagong tools na gamit ng client. And lastly, ito na, how much was your starting rate as a VA? Ang rate ko before ay $3 per hour. So, nag-start ako with $3 per hour noong 2023 around July. So, yun yung rate ko dati. Maraming mga VA na nagsasabi, know your worth. Huwag kang tatanggap ng mga job na less than $5. Kailangan man lang $5. Huwag yung 3 pababa. Baba naman masyado. Tama yung mga yun. You should know your worth talaga. Pero what does know your worth means? Ganito kasi yan. Hindi ko tatanggapin yung, let's say for example, ang in-offer sa'yo ay $3. Hindi ko tatanggapin yung $3 because I know my worth dahil ito yung mga kaya kong gawin. Ito yung experience ko. Ito yung mga tools na alam ko. Ito yung mga achievement ko. So, hindi lang yan natatapos sa know your worth. Kailangan, kaya mong sabihin ano yung mga nagawa mo, bakit hindi mo deserve yung rate na to. Nagigets ko rin kasi yung sinasabi ng mga VA na know your worth, huwag kang tatanggap ng $3 dahil unang-una, sarili mong equipment, sarili mong internet connection, sarili mong electricity, yung labor mo pa. Tama naman yun. Kasi nung time ko na yun, wala pa nga akong napapatunayan. Even sa sarili ko, hindi pa ako confident sa rate eh. Parang kahit nga ibigay ko na lang yung, kahit free na lang, okay lang yan, basta magkaroon ako ng experience. Ganun yung mindset ko before. Pero hindi ako nagstay doon. Alam ko na yung rate na yon hindi ko yan forever rate. And stepping stone ko lang yan. Actually, hindi nga ako masyado nagtagal sa $3 eh. Parang 2 weeks lang. Kasi 2 weeks lang nagtagal yung project na yon. And ganito ang strategy ko. Every client na madadagdag sa akin, syempre ibig sabihin nun, mas marami na ako experience, mas marami na akong natutunan, nagdadagdag din ako ng rate. So, kung meron na naman ako another client,
tatry ko na naman yan mapataas. So, step by the step nga, sabi nila. Step by step akong nagdadagdag ng rate talaga. That's why, yun lang, hindi ako nagtagal sa ganong rate, $3. Kung nasa $3 ka rin ngayon, make sure na hindi ka rin naman magtagal dyan. Magpa-experience ka lang, then alis ka na rin dyan agad. Or ask for an increase. Pero guys, kung kayo naman ay may experience at alam nyo talaga sa sarili nyo na kayang-kaya nyo yung job without the client training you, huwag naman kayo tatanggap ng $3. Actually, parang dun nga pasok yung know your worth. So yun lang, I hope marami kayo natutunan kahit papaano dito sa video na to. Yung mga common questions na meron kayo, I hope nasagot ko siya. Pero kung meron pa akong hindi nasagot, please make sure to comment down. Masipag ako mag-reply and pwede ko rin siyang gawan ng video kagaya nito. Ayun lang. Thank you so much. Please, please, please do subscribe. Bye!